Nakakatawa man pero dapat daw seryosohin ang pag-aangkin daw ng China sa Batanes. Yan ang tingin ni Defense Secretary Gibo Chodoro sa pahayag ng ilang Chinese scholar na bahagi raw ng China ang naturang probinsya. Sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award kahapon, sinabi ng kalihim na maaari itong seryosohin ng mga Chinese dahil wala umano silang access sa malayang impormasyon. Nitong isang linggo nang isiwalat ng isang Maritime Transparency Group ang pagtawag umano ng Chinese scholars na natural extension ng Taiwan ang Batanes, na ito ang pahayag ng kalihim. In a closed society like China, any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part, no? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be because their citizens have no access to free information. Ayon naman sa isang pari sa Batanes, iba-iba ang naging reaksyon ng mga taga-probinsya sa pag-aangkin ng China. Bagamat medyo natawa raw sila sa issue, hindi dapat baliwalain ang ganitong pag-aangkin ng China sa Batanes. Narito ang pahayag ng pari mula sa Batanes. Even dun sa West Philippine Sea natin, di ba? Still issue pa rin 'yon, no? So tapos ito na naman, no? So parang napaka-imposible. Ganon din, mga kanya-kanya silang reaction, yung iba nagkaroon ng tension, yung iba naman ganon din na pinagginawang joke, no? Di na bago ang pag-aangkin ng China sa teritoryo ng bansa. Naunang kumalat sa Chinese social media platforms na dating bahagi ng China ang Palawan. Tinawag nila itong Zhenghu Island. Sa gitna pa rin ng territorial dispute, nagkasagutan sa social media ang Chinese Embassy at si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesman Guo Wei, mas maayos sana ang relasyon ng China at Pilipinas kung walang taong gaya ni Tariela na nagpapalaganap umano ng kasinungalingan at kapuotan. Buwelta naman ni Tariela, mas gagandang relasyon ng dalawang bansa kung susunod ng China sa international law at titigilan ang pangaharas sa mga Pilipinong mga isda at pag-aangkin sa buong South China Sea. Pero gate ng Chinese Embassy, binabaliktad na naman ni Tariela ang katotohanan. Wala rin daw na-resolve ang anumang issue ang Arbitral Award sa nakalipas sa 10 taon. Sinabi naman ng palasyo na tama lang na ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Pero dapat itong gawin sa diplomatikong pamaraan. Narito ang pahayag ng palasyo. Hindi po natin gustong maging duwag ang bawat Pilipino para ipaglaban ang karapatan natin. Pero hindi po tayo nagsasabi na dapat tayong sumulo sa isang giyera. Ang gusto ng Pangulo, lagi, diplomatikong pamamaraan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.